Kumusta mga pinagpala ng Panginoong Hesukristo, mga iniibig niya, mga pinakamamahal niyang mga believers niya? Tayo po yon. Tayo ang apple of the eye ni Jesus. Walang iba pa, kundi ang church lamang po ang kanyang apple of the eye. So sa umaga pong ito, atin pong susuriin ang isang kalagim-lagim na katotohanan sa sapitin ng mundo. Alam ninyo, December 1 po ngayon. As I start recording this, 7:05 na po ngayon dito sa ating pong telepono. At December 1 po ngayon. Sabi nila meron daw alignment, ang mga bituin, ang mga ganyan. Tapos may nakikita raw silang bagong pandemic na darating sa mundo. Higit pa raw po sa COVID-19. Naku, mas nakakatakot po yan. Nung na-COVID nga po ako, halos hindi na ako makalakad eh. Tapos higit pa, pero sa biyaya ng Lord, hindi na po. I believe hindi na po. No? Kung ano man po ang mangyari, kung may mga ganyan man, I believe dadagitin na tayo ni Lord Jesus. Ira-rapture po niya tayo. May rapture pong magaganap. Hindi po pwedeng walang rapture na maganap. Sapagkat ang aklat na ito ay maliwanag, ire-rescue ni Jesus ang mga anak po niya. Okay? Very, very true sa sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong maniwala sa kesyo-kesyo, ganun-ganun ng mga tao. Maniwala tayo sa Panginoong Hesukristo na namatay sa krus upang mag-alay ng kanyang buhay sa atin, upang tayo ay mabuhay ng walang hanggan sa piling niya. Okay? So let's start. So I think we're going to read something from the Word of God. So if you have your Bibles with you, my friends, kindly open it dito po sa, syempre ito po ay very popular naman pong talata po sa atin, no? Sa Thessalonians, wait lang po, ayan, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 hanggang ano ba to? 13 hanggang 18. Okay, 13 to 18. Meron tayong 5 talata. Siyempre, Tagalog natin babasahin, no? At meron po tayong Diglot Bible ngayon dito. Maganda po itong Diglot na ito, no? Ito po ay gift po sa akin last year. Ngayon ko lang po siya, medyo, nakakagiliwan, no? Tagalog. Nakakagiliwan kong gamitin, no? Ang ganda niya. Kalain mo may Tagalog, may English. Para just in case ano yung gusto mong malaman, nandyan po. Whether English or Tagalog or English. Okay? Ito, ang heading niya, again, Unang Tesalonica, Kabanata 4, mga talatang 13 hanggang 18. Tagalog na Tagalog yan, wala kayong masasabi. Ang heading, ang pagbalik ng Panginoon. Isa lang dito, ang pagbalik. Hindi ko alam kung nagkamali sa printing, pero pagbabalik yan. Okay. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. O yun, yung mga nagdadalamhati pala ng sobra-sobra, yung mga nagwawala pag namamatayan, mga walang pag-asa sa buhay, ang sabi ng Biblia dyan, hindi ako may sabi. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang liwanag po niyan, mga kapatid, upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin na muna. Okay, tigil muna tayo doon. Yung mga namatay na, ever since yung mga patay na noon pa na sumampalatay sa Panginoon, sila po yung mauunang bubuhayin. Okay, tignan po natin yan, ha. Mauuna pong buhayin sila. Okay, susunod. Dito naman sa 17. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So, ang aral po ng rapture
ay isa pong aral na nagpapalakas ng loob. Hindi po siya aral ng doom and gloom o katatakutan o horror. Okay? Ang aral po ng rapture ay kapayapaan ng loob. Confident hope. Blessed hope. Because we know one day Jesus will come to fetch all of us, all of His believers. Okay. May English po dito, gusto niyong basahin natin. Gusto ko yung English din. O the Lord's coming. Our friends, we want you to know the truth about those who have died so that you will not be sad, as are those who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will take back with Jesus those who have died believing in Him. What we are teaching you now, is the Lord's teaching. Oh, teaching pala ni Lord Jesus ito. Sabi ni Pablo, what we are teaching you now is the Lord's teaching. We who are alive on the day the Lord comes will not go ahead of those who have died. There will be the shout of the command, the archangel's voice, the sound of God's trumpet, and the Lord Himself will come down from heaven. Those who have died believing in Christ will rise to life first. So, yung mga namatay, mauunang mabubuhay. Ang liwanag po sa Bible niyan, will rise first. Then we who are living at the time will be gathered up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. So then, encourage one another with these words. So these words are encouraging. Hindi po siya doom and gloom o katatakutan o horror. Okay? This book tells us that the doctrine of the rapture is not a doctrine. It's a mystery. So yung mga tumututol sa rapture, yung mga nagsasabi, oy, mayroong mga paningin sa rapture na doom and gloom ito, katatakutan ito. No, that's not true. Dahil ang rapture po, ang sabi po ng Bible ay hindi po siya doom and gloom. Ang rapture po, sabi po ng Bible, ito po ay blessed hope, confident hope, the hope of all who put their faith and trust in Jesus. May hope po tayo. Hindi yung hope na nabibili sa tindahan, baka magsigarilyo kayo. Hindi po. It's hope po yun, sigarilyo. Ang hope po natin ay si Jesus Christ alone. Okay? So tignan po natin mabuti ang paligid, no? Sabi nila December 1 may mangyayari, may great collapse. Then sinasabi po nila, ito pong pinakasabi nila na meron daw pong pandemic na higit pa sa COVID-19. Naku po, ako. Tawa ko na, ano naman ako, pambihira naman ako. But I know, alam mo kung ba't ako natatawa? Kasi alam ko the Lord will never allow that to happen. Jesus is good. No? At bago po mangyari ako, sakali man, irarapture na po tayo. No? Kaya kung may balak si Satanas na ganyan, hindi magtatagumpay sa Panginoon niya. Okay? So, lagi po tayong maging Jesus conscious, knowing that Jesus is always with you. Tulad nung nasa barko po sila, natakot yung mga disciples niya, nakalimutan nila na ang Diyos ay kasama po nila. The Lord God Almighty is with them, is sleeping at the back. Nagkatawang tao ang Diyos. Nung nagkatawang tao kasi siya, perfect na tao rin po siya kagaya natin. Pag pumunta sa kung saan napapagod. Kaya nung paghiga niya sa kausyon, nakatulog ang Panginoon doon sa likuran. Hindi na malaya ng Panginoon na bumabagyo. Kaya niyugyug pa siya ng mga disciples at sabi, Lord, lolobog po tayo. Then tumayo ang Panginoon, sabi niya, calm. Then there's great calmness. Sabi ng mga disciples niya, who is this man? Aba, maski bagyo o weather o ang kalikasan man sumusunod sa kanya. Well, that is the Lord God Almighty, the Lord Jesus Christ Himself, the Creator of the universe, the God of the universe, the God of the Milky Way. No? Tandaan po natin, no? Si Jesus po ang lumalang ng lahat. He is in control. Kaya kung ano man yung mga nakikita mo sa social media, sa December 2020 pa may practicing kesyo, mas makapangyarihan si Jesus. He who began a good work in you will complete it in the day of Christ Jesus. And what is that day? The day of the rapture. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Okay? Thank you, mga ka-good vibes. Maging ka-good vibes rin kayo. God bless.